What's up mga tropa pips? Na-miss nyo ba ako? Isang mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. At para po sa inyo ang video na ito dahil alam ko naman po na mainit ngayon yung issue ng yung pahayag ni Attorney Glenn Tiong, yun talagang isa sa mga trending ngayon kahit saan ka pumunta. Bukod sa pahayag ni Sir David Ilagan, ay yung pahayag ni Attorney Glenn Tiong ang isa sa mga trending sa Facebook, sa YouTube. Talagang ang daming nag-share niyan. Kaya gusto ko lang kayong bigyan ng kaunting facts, FACTS. At syempre, kung bagong dating lang po kayo dito sa aking channel, subscribe na kayo para hindi nyo po makaligtaan ang mga susunod ko pang vlog at press nyo na rin yung notification bell para oras na pag-upload ko, merong notification na darating sa inyo. Yan po. Ako po ay medyo nagpahinga po nitong tong araw ng Lunes na ito. At ako po ay nakipagkita sa mga aking kaibigan dito sa Malaysia. Yan, sinashoutout ko si Jay sa Kasipina at syempre si Kokoy at si Arlene. Yan, ang mga talagang tropa pips ko talaga dito yan. Mga best friend ko yan. Mga hindi nakakalimot sa akin. At sila ay kumbaga mga silent viewers. Sila mga laging nanonood sa akin at hindi nagko-komento pero nanonood at nakatutok dito. Yan. Hindi nila ako nakakalimutan at syempre tuwan-tuwa sila sa mga ginagawa ko dito. Dahil nakikita nila ibang makmak po yung nandito sa harapan nyo. Kasi po unang-una hindi po nila ako nakakilala na ganito. Ako po na nagsasalita dito sa harapan ng YouTube. Motovlog lang ako nang makita nilang nag-YouTube. Matagal na po kami magkakilala, siguro mga 4 years na. Pero hindi sila sanay na nakikita ako ng ganito. Yan, yung talagang nakikipag-usap, kung ano na sinasabi, talagang nakikipag-debate. Kasi po hindi nila, kumbaga, hindi ko naman talaga gusto din to. Kumbaga, kusapon dumating. Ewan ko kung paano na-develop itong pakikipag-usap ko sa inyo, yung pagharap ko sa inyo. Kasi po dati ayoko naman ng ganito eh. Ayoko naman yung makikipag-usap, yung nandito ko, kahit papaano po nahihiya ako dati. Pero ngayon nga po na-build up yung aking confidence na makipag-usap sa mga tao. Yan po. At yun po, ang atin pong topic ngayon ay tungkol po sa dalawang mukha ng pagtulong. Opo, bakit dalawang mukha ng pagtulong? Ito po ay kumbaga parang ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit si Attorney Glenn Tiong ay nagagalit kay JR Balico. Yan. Unang-una po ang pagtulong na sinasabi ko, si JR Balico ay kinampanya si Attorney Glenn Tiong doon sa Paris. Opo, kinampanya ni JR Balico at yan po ay tinatanaw na utang na loob ni Attorney Glenn Tiong. Talagang nagpapasalamat si Attorney Glenn Tiong doon kay JR Balico sa ginawa niya na yon. Siyempre, kinampanya siya. Tapos, etong si FLM din po, ay tumulong din kay Attorney Glenn Tiong sa pamamagitan ng mga billboards, nagpagawa siya ng billboards with Senator Amy Marcos. Sinuportahan din ni FLM si Attorney Glenn Tiong. Ayun nga po, tinulungan din ni FLM si Attorney Glenn Tiong noong 2019. Sa pangangampanya, sa billboard, sinuportahan niya. Nagpagawa siya ng mga tarpaulin para kay Attorney Glenn Tiong. At yun pong mga pagtulong na iyon ay meron dalawang mukha. Bakit ko nasabing may dalawang mukha? Unang-una, itong si JR Balico, dahil na rin sa pahayag ni Attorney Glenn Tiong, ay nagsalita itong si Attorney Glenn Tiong na parang nang didikta or dinidiktahan si Attorney Glenn Tiong ni JR Balico para kalabanin si Francis Leo Marcos. Bakit? Bakit na sabi ni Attorney Glenn Tiong yon? Dahil na rin nga po sa mga paninira, sa mga pinapasang pictures, sa mga pinopost na pictures doon sa page ng TikTok. Ito pong mga pictures po na ito ay nanggaling sa TikTok. At ito nga pong si JR Balico ay nabanggit
nabanggit kay Attorney Glenn Chong na siya ang may-ari ng page na TikTik. So alam nyo naman po yung page ng TikTik, talaga pong puro ano yan, puro talaga kasiraan yan. Lahat ng paninira nandiyan, lahat ng paninira sa kay FLM, sa mga ibang tao, yung kay doktora ba yun? Meron pa akong nakita doon, doktora. Alam niyo po yung page na yun, wala kang makikitang positibo. Lahat po puro negatibo. Pag doon ka napunta, yung bang maganda ang pananaw mo sa buhay, pag napunta ka sa page na yun, may stress ka talaga. Ngayon po, nalaman natin na si JR Balico pala ang nasa likod ng page na yun, na itinanggi niya, na sinabi niya na hindi daw kanya. Pero saan po ba tayo maniniwala? Yung kredibilidad po ang kailangan dito. Kanino tayo maniniwala? Isang Attorney Glenn Chong ang nagpahayag na nasa likod daw ng TikTik ay si JR Balico. Ngayon, kung kinokontra ito ni JR Balico, sinong paniniwalaan natin? Sino ang mas kapani-paniwala? Kayo po, isipin nyo, JR Balico or Attorney Glenn Chong? Sinong paniniwalaan nyo? Ako, alam ko sa sarili ko kung sinong paniniwalaan ko. Diba po? At unang-una, sumunod pa niyan, yung sinabi nga ni Attorney Glenn Chong na siya ay dinidiktahan, hindi siya direktang dinidiktahan, pero yung ginagawa sa kanyang panggigipit, yung mga post, yung mga paninira tungkol sa kanya, yung mga panggigipit sa mga supporters ni Attorney Glenn Chong sa iba't ibang bansa, sa mga OFW po, sinisiraan, kumbaga pinipilit, tinatawagan, kinokontak, sinachat. Ito po ay galing mismo kay Attorney Glenn Chong na yung mga supporters niya, yung mga head sa mga bansa na supporters niya ay chinachat nitong si Balico at tinatakot. Tapos ipo-forward nila ng mga head doon kay Attorney Glenn Chong. Syempre talagang yung bugso ng damdamin. Aba, bakit mo dinidiktahan itong mga head ko, itong aking mga supporters? Syempre talagang alam niyo po yung bugso ng damdamin na ikaw ay sinisiraan sa iyong mga supporters, talagang magagalit ka. Kaya ganoon na lang po ang galit ni Attorney Glenn Chong kay JR Balico. So, sa aking sinabi na dalawang mukha ng pagtulong, itong pagtulong ni JR Balico noong nakaraang eleksyon na 2019 sa pagtanggap niya kay Attorney Glenn Chong doon sa Paris ay parang humihingi ng kapalit. Yung pagtulong, meron palang kapalit. Hindi direktang humihingi ng kapalit, pero meron pahiwatig na, alam niyo po yun yung, natulungan kita, hindi man direktang sinasabi, pero ang datingan ng mga mensahe, ng mga tahimik na mensahe, ang datingan ay, natulungan kita noong 2019. Kaya kailangan mo akong tulungan din. So, parang alam niyo po yun, yung parang naniningil ng tulong, itong si JR Balico kay Attorney Glenn Chong. So, ito po ay galing mismo kay Attorney Glenn Chong. Ngayon po, itong kabila naman na pagtulong, sa kabilang mukha ng pagtulong, sa pagtulong naman ni Francis Leo Marcos kay Attorney Glenn Chong, si Francis Leo Marcos po, hindi po siya humingi ng kahit anong kapalit kay Attorney Glenn Chong. Actually, nito pong nakulong na si FLM, ay wala pong ginawang pag-contact or komunikasyon si FLM kay Attorney Glenn Chong para suportahan siya or tulungan siya doon sa kanyang mga kaso. So ano po ang ibig sabihin ng aking sinasabi? Si FLM ay tumulong kay Attorney Glenn Chong noong nakaraang eleksyon para sa kandidatura ni Attorney Glenn Chong na nagpagawa nga po ng mga billboards. Pero hindi po humihingi ng kapalit si FLM. Actually po, yung mga tao na nagko-komento dito sa aking channel, mga nag-PPM po sa akin, kila Ate Edna, yan, alam po nila yon na sila po mismo ang nagsasabi sa akin na baka pwede pong mapakiusapan si Attorney Glenn Chong or kontakin ko si Attorney Glenn Chong para tulungan si FLM, pero hindi ko po yun ginawa. Kasi po, kung mayroon man pong gano'n na paghingi ng tulong ni FLM kay Attorney Glenn Chong, ay manggagaling po doon mismo sa kanya. At doon po sa mismong mga attorney or kilayama, doon po yung padadaanin. Kaya po hindi ko po pinangunahan yun. At isa pa po, alam ko po na si FLM ay hindi pababayaan din ng kanyang mga attorney. At kung tutulong talaga si Attorney Glenn Chong kay FLM, ito na lang ang masasabi ko.
talagang pag tumulong si Attorney Glenn Chong kay FLM, lalabas talagang katotohanan. Kasi patas Talagang si Attorney Glenn Chong, yan po talaga, nandidikdik talaga yan. Kung maalala nyo sa Smartmatic, sa Comelec, sa mga PNP o PNP na nasangkot doon sa pagpatay kay sa kaibigan niya, sa kinakapatid niya na si Red Santillan. Syempre po, alam niyo po yung kapag pinasok ni Attorney Glenn Chong yung kaso ni FLM na yan, magandang laban. Alam niyo po kung bakit? Kasi kumbaga si Attorney Glenn Chong ang magiging equalizer doon sa mga tao sa kabila. Kasi hindi po lingid sa lahat ng tao. Napakarami pong nagko-komento dito sa akin na mayroong malaking tao sa likod ng kaso ni FLM. Alam na alam ng mga tao yan. OFW o nasa Pilipinas man, nagko-komento sila, alam nila na meron talagang malaking tao sa likod nitong kaso ni FLM. Nitong mga kasuhan na to. Meron talagang tumarbaho. Kaya kung sakaling maisipan ni Attorney Glenn Chong na tulungan si FLM, pero sabi nga niya ay wala siyang kinakampihan, nasa gitna lang siya, kung sakali man nga na magkatotoo, talagang magandang magiging partisipasyon ni Attorney Glenn Chong diyan sa kaso ni FLM. Pero syempre ihahabilin na lang natin yan o iiwanan na lang natin yan sa hinaharap kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kasi nga po ngayon ay meron namang attorney si FLM. So, itong sinasabi ko nga po na dalawang mukha, it means si FLM tumutulong pero hindi po humihingi ng kahit anong kapalit. Kasi po, pwedeng hingin ni FLM ang serbisyo ni Attorney Glenn Chong or yung tulong sa usapang legal. Pwedeng humingi ng kahit consultation or kahit anong pakikipag-usap si FLM kay Attorney Glenn Chong. Kasi nga po, syempre isang talagang batikang attorney si Attorney Glenn Chong. Congressman pa lang yan. Talagang alam niyo po yung doon po sa biliran, kilala siya. Talagang isa siya sa mga pinagkakapitagan na tao doon sa biliran. Maraming umiidolo dyan. Pakatunayan nga po sa mga sayawang bayan, sa bawat piyesta, meron pong listahan yan si Attorney Glenn Chong para alam niya yung schedule ng bawat piyesta ng barangay, ng bayan, at talagang pinupuntahan niya po yung mga selebrasyon doon. So, dun pa lang po makikita nyo talaga na si Attorney Glenn Chong ay malapit talaga sa mga tao. Lalo pa sa OFW. Gawin nyo po, nililibot niyan buong mundo, Hong Kong, Paris, Italy. Talagang sila po si Attorney Glenn Chong ay talaga pong nililibot ang buong mundo para lang po makalapit sa mga OFW. So, itong dalawang mukha po ng pagtulong na ito, dyan po natin malalaman kung anong klaseng mga tao ang ating mga nasusubaybayan ngayong panahon na ito. So, alam na natin na itong si Balico pag tumulong ay naghahanap ng kapalit. At si FLM kapag tumulong, hindi po naghahanap ng kapalit. Yun lamang po ang gusto kong ipunto sa inyo. So, eto pong dalawang tao na to ay parehas na ngayon na medyo namumuro. Dahil si FLM nasa loob na ng NBI. Tapos si Balico ay maaring ma-deport or maaring talagang mapauwi dahil nga po unang-una, sabi nga ni Sir David Hilagan, ay tinawagan niya ang consulate or embahada ng Pilipinas sa Paris para magtanong kung Balico ay kung ano ba ang status nito, at nalaman nga na ito ay walang kaukulang dokumento sa pag-i-stay niya doon sa Paris. So meron talagang posibilidad na itong si Balico ay mapauwi. May posibilidad pa lang, hindi pa natin sigurado. Pero dahil susulat si Attorney Glenn Chong at talagang pangangatawanan ni Attorney Glenn Chong ang pagsulat sa Paris French government doon para maihayag kung ano ang ginagawa ng isang tao na si Balico dito sa ginagawa sa mga tao sa Pilipinas, ay isang magiging malaking factor, malaking dahilan para mapauwi talaga si Balico. So, eto na kaya ang pagbagsak ng Talino Warriors? Yan ang tanong. Dahil alam naman natin lahat na si Balico ay isa sa mga nasa likod ng pagpapabagsak kay Francis Leo Marcos. At alam din naman natin na si JR Balico ang kauna-unahang naglalabas ng mga
sinasabing nagawa ni FLM doon sa kanyang nakaraang buhay na talagang kilalang kilala niya, at ang kinokondena niya ay yung mga nagawa nitong mali. So dito po sa mga nangyayari na ito ay meron tsak ng taong nasa likod ni Baliko. So kung makakauwi si Baliko at siya ay mapupunta sa mga otoridad, sa kami ng mga otoridad, ay magkakaroon po yan ng kaso at magkakaroon ng mga hearing yan. Ngayon, malalaman po dyan kung sino ang nasa likod ng panggigipit kay Francis Leo Marcos at yung paninira doon kay Attorney Glenn Chong. Kaya po, ito pong mga pangyayari na ito ay isang magandang development sa kaso ni FLM dahil malaking tulong to kung mapauwi si JR Baliko ay maaaring makapag-witness na si Baliko or makapagbigay na siya ng kanyang pahayag sa husgado. Kasi nga po, kung puro lang doon sa YouTube at sa Facebook siya magbibigay ng kanyang mga mensahe or ng statement, ay trial by publicity lamang talaga ang mangyayari at wala talagang patutunguhan, walang mapapatunayan kasi wala nga tayo sa husgado. So wala talagang magiging magandang kalalabasan. Wala talagang yung patutunguhan, yung talagang puro paninira lang ang mangyayari kasi nga wala naman sa husgado. So ang maganda talaga kung mapauwi si JR Baliko at magbigay siya ng statement, mapatotohanan niya lahat ng sinasabi niya against kay Francis Leo Marcos, ay magkakaroon ng linaw at magkakaroon din ng katotohanan yung mga sinasabi niya. Maihahatid niya sa husgado kung ano yung mga sinasabi niya. Kaya itong magandang mangyayari, kung sakaling makauwi si Baliko, ay talagang maraming susuporta din dyan. Alam ko namang maraming nakapaligid dyan na susuporta eh. Hindi nila pababayaan yan. Alam niyo po kung bakit. Isa sa mga alas nila yan si Baliko para masira si Francis Leo Marcos at para rin merong magawang paninira kay Attorney Glenn Chong. Kaya yan si Baliko, alam ko na yan ay babantayan nila. Pero hindi natin alam kung ano ang gagawin ng batas sa kanya. Dahil nga sa dami ng pinerwisyo niyang mga pananalita niya, talagang marami siyang denigrade na tao. Kaya yan, lalabas yung mga paninira na yan, maaaring totoo, maaaring hindi. Kaya yan po yung kaabang-abang sa mga mangyayari kay JR Baliko. At dito naman sa parte ni FLM, malalaman po natin ngayon kung sino ang nasa likod. Kasi kailangan nilang sabihin yan. Kasi hindi nila pwedeng sabihin sila lang. Yung sila Mejorada lang, Talino Warriors kuno. Saan ka nakakita ng Talino Warriors? Sentensyado hanggang ngayon nasa labas, nagtatago sa batas. Matalino ba yan? Matalino o mapanggancho? Diba? Tapos JR Baliko. Ang mga dinadawit niya na ngayon, si Bongo, si Paulo Duterte, Attorney Glenn Chong. Kaya anong mangyayari sa kanya sa kanyang pag-uwi? Diba? Talagang magkakaroon siya ng patong-patong na kaso. Kaya kaabang-abang ito dahil ito ay magiging malaking parte sa pagdinig sa kaso ni Francis Leo Marcos. Yung mga sinasabi nila ay mapapatunayan na nila sa husgado. Mapapatunayan or malalaman natin na ngak-ngak lang. Kaya yan, siguro kailangan na ring mag-isip-isip ng mga taong naniniwala sa Talino Warriors kasi lumalabas na po ang katotohanan na meron talagang mga taong nasa likuran nito at hindi yan magiging lihim habang buhay. Yan ay lalabas at lalabas. Kaya sa mga nagsasabing kami po ay tanga, bobo, bumabalik na po ngayon sa inyo yung inyong mga sinasabi. At siguro yan, i-bash nyo si David Ilagan, si Mr. David Ilagan at si Attorney Glenn Chong. Diba lahat ng sumusuporta kay Francis Leo Marcos or yung hindi lumalaban kay Francis Leo Marcos ay binabash nyo. Kaya ngayon, i-bash nyo kaya. Try nyo kayang i-bash si Attorney Glenn Chong saka si Mr. David Ilagan. Diba? Hinahaman ko kayo, bash nyo sila. Magsabi kayo ng mga masasamang salita sa kanila. Ewan ko lang kung saan kayo pulutin. Kaya yun lamang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayon sa vlog ko na ito. Maraming salamat po syempre sa mga aking nanay. Si Nanay Melita, Nanay Pelina at si Nanay Olga Pamorcan. Nanay, meron pong gustong kumausap sa inyo, Nanay Olga. Yan. At kila Nanay, mag-ingat sa mga nanay ko dyan sa San Jose, California. Mag-ingat po kayo at lumalala na talagang protesta diyan sa Amerika dahil sa nangyaring insidente sa isang maitim, sa isang negro na ating kapatid. Kaya po
ingat lang po kayong lahat. At sa mga OFW po sa Amerika, sa mga nandyan po sa mga lugar kung saan mayroong protesta, wag na po kayong lumabas. DJ Byron, wag ka nang lumabas. Stay ka na lang sa bahay. Talagang mag-ano ka na lang muna. Mag-live ka na lang muna para makaiwas ka sa kung ano mang kung delikado talagang lumabas eh. Dahil pa ang COVID eh. Kumbaga, diyan talaga masasaktan ka kung ikaw ay lalabas, baka may mangyaring masama. Di ba po? Kaya yan, sa mga kababayan natin dyan sa Amerika, kalmado lang po kayo, mag-stay lang po kayo sa bahay, wag na po kayong lumabas. Meron na rin pong mga curfew, katulad dyan sa San Jose, California. May curfew, 8:30, bawal nang lumabas. Kaya po, stay lang po kayo sa loob ng bahay, saka sa mga OFW din po natin, na kababayan, patuloy lang po tayo sa pagseserbisyo at sa pagtulong sa ating bayan dahil unang-una ang remittance po natin ang unang-unang pinagkukunan ngayon ng kita ng ating bansa. Yun lamang po, maraming salamat po sa mga OFW na nakatutok sa akin dito at sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Stay at home lang po muna kung wala namang importanteng pupuntahan. Para rin po yan sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo. May kasunod po ulit akong vlog pagkatapos nito. Yan po. God bless you! Hello po sa lahat po ng supporter ni Kuya Macmac Pablo. Please naman po guys, pa-support yung YouTube channel ko. Dito po siya sa taas. Salamat po! What's up mga tropa pips?